Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa araw ng February 24, 2026. Ang pagsikat ng araw sa petsang ito ay nagdadala ng isang napakabilis at masiglang kaisipan para sa iyo, na nag-udyok sa iyong talino na humanap ng mga bagong paraan upang maipahayag ang iyong mga ideya sa mundo. Mararamdaman mo ang isang matinding kuryosidad na nagtutulak sa iyo na magtanong at maghanap ng malalim na kahulugan sa bawat impormasyong darating sa iyong pandinig. Kaya samantalahin ang pagkakataong ito upang matuto ng mga bagay na hindi mo pa kailanman nasusubukan. Ang universo ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mas malawak na komunikasyon, at ang iyong galing sa paghabi ng mga salita ay magiging iyong pinakamalakas na sandata upang makuha ang atensyon ng mga taong maaaring makatulong sa iyong mga pangarap. Pagdating sa usapin ng iyong propesyon at mga gawain sa opisina, ang araw na ito ay puno ng mga pagpupulong at palitan ng kaisipan na nangangailangan ng iyong mabilis na pagpapasya at seryosong atensyon. Ang iyong kakayahan na makita ang dalawang panig ng bawat sitwasyon ay magiging kapaki-pakinabang upang maresolba ang anumang hidwaan sa pagitan ng iyong mga kasamahan, kaya huwag matakot na maging tagapamagitan kung kinakailangan. Ang iyong mga ideya ay magsisilbing mitsa para sa isang mas malaking proyekto. Kaya siguraduhin na maitala mo ang bawat detalye ng iyong mga naiisip, dahil ang bawat maliit na kislap ng talino ay may potensyal na magbunga ng malaking tagumpay sa hinaharap. Ang iyong kalagayang pinansyal ay nasa isang posisyon kung saan kailangan mo ng masusing pagpaplano at hindi lamang pag-asa sa swerte o bigla ang kita mula sa kung saan. Maaaring may mga tukso na gastusin ang iyong naipon sa mga makabagong gadget o mga gamit na sadyang nakakaakit sa iyong paningin. Ngunit mas mainam na pag-isipan muna kung ito ba ay tunay na pangangailangan o isang panandaliang luho lamang. Ang pagbuo ng isang matatag na pundasyon para sa iyong yaman ay nangangailangan ng sakripisyo ngayon upang matamasa mo ang mas masaganang bukas na walang iniisip na utang o kakulangan sa budget na maaaring magdulot ng stress sa iyong isipan. Sa aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan, ang iyong pagiging palabati at masayahin ay lalong magpatingkad sa iyong karisma, na magbibigay ng kagaanan sa loob ng iyong kapareha o mga kaibigan. Mahalaga ang pakikinig ng mabuti sa sinasabi ng iyong mahal sa buhay, dahil minsan, ay higit pa sa mga salita ang nais nilang iparating sa iyo, at ang iyong malasakit ay magsisilbing tulay upang lalong tumibay ang inyong pagsasama. Para sa mga pusong nag-iisa, ang pakikipagtalastasan sa mga bagong kakilala ay maaaring magbunga ng isang espesyal na koneksyon na hihigit pa sa mababaw na usapan, kaya hayaan ang iyong sarili na maging totoo sa bawat pakikipag-ugnayan. Ang iyong kalusugan ay dapat din maging prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pagkakataon sa iyong isip na makapagpahinga mula sa sobrang dami ng impormasyon na iyong tinatanggap araw-araw. Ang labis na pag-iisip o overthinking ay maaaring magdulot ng pagkapagod ng iyong nervous system, kaya ang paggawa ng mga gawaing nagpapakalma, gaya ng pagbabasa ng fiction o pakikinig sa instrumental na musika ay sadyang makakatulong. Siguraduhin din na kumakain ka sa tamang oras at hindi pinababayaan ang iyong katawan dahil lamang sa rami ng iyong ginagawa, sapagkat ang isang malusog na pangangatawan ang katuwang ng isang matalas na kaisipan. Ang iyong pakikipagkapwa-tao ay magiging napakaaktibo sa hapon, kung saan maaaring makatanggap ka ng mga tawag o mensahe mula sa mga taong matagal mo nang hindi nakakausap at nagnanais na muling makakonekta sa iyo. Ito ang perpektong panahon upang ayusin ang anumang lamat sa inyong relasyon, o kaya naman ay palalimin ang mga pagkakaibigang nagbibigay sa iyo ng positibong enerhiya at inspirasyon. Ang iyong pagiging bukas sa mga bagong perspektibo ay magpapaunlad sa iyong pagkatao, kaya tanggapin ang bawat kritismo ng may dangal at gamitin ito bilang hagdan patungo sa mas mataas na antas ng karunungan at pag-unawa sa sining ng buhay. Ang iyong pagkamalikhain ay bibigyan ng pagkakataon na mamukadkad sa pamamagitan ng pagsusulat, pagkanta, o anumang paraan ng sining na gumagamit ng iyong boses at talino sa pagbuo ng mga konsepto. Huwag mong ikulong ang iyong mga talento sa loob ng iyong silid, kundi ibahagi ito sa mga taong marunong magpahalaga sa ganda ng iyong gawa at sa lalim ng iyong mensahe. Ang sining ay isang paraan upang mailabas mo ang mga damdaming hindi mo maipahayag sa karaniwang paraan, at ito ay magsisilbing terapiya para sa iyong kaluluwa sa gitna ng magulo at maingay na mundong ating ginagalawan sa kasalukuyan. Para sa iyong pamilya, asahan ang isang araw na puno ng kwentuhan at palitan ng mga balita na maglalapit sa inyong lahat sa loob ng tahanan sa kabila ng inyong mga abalang schedule. Ang iyong papel bilang tagapagdala ng balita at kagalakan ay magbibigay ng kulay sa kanilang maghapon,
kaya huwag mag-atubiling magpakita ng iyong suporta sa kanilang mga sariling mithiin. Ang pagpapanatili ng kapayapaan sa loob ng bahay ay magmumula sa iyong kakayahang umunawa sa iba't ibang ugali ng bawat miyembro. Kaya maging mahinahon sa iyong pananalita upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang sagutan o pagtatalo sa maliliit na bagay. Ang iyong intuition ay magsisilbing iyong panloob na kumpas sa pagdedesisyon tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa iyong susunod na paglalakbay o pag-aaral na nais mong ituloy sa lalong madaling panahon. Kung may nararamdaman kang udyok na subukan ang isang bagong kurso o bisitahin ang isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, ito na ang oras upang simulan ang pagpaplano at huwag nang maghintay ng perpektong pagkakataon. Ang tadhana ay pabor sa mga taong mabilis kumilos at marunong sumabay sa agos ng mga pagkakataon, kaya magtiwala sa iyong kakayahan na malampasan ang anumang limitasyon na inilalagay mo sa iyong sariling isipan. Sa aspeto ng edukasyon, ang iyong isipan ay tila isang espongha na handang sumipsip ng lahat ng bagong kaalaman na iyong mababasa o maririnig mula sa mga dalubhasa o mga guro sa iyong paligid. Gamitin ang katalinuhang ito upang tapusin ang mga pagsusulit o mga takdang aralin na nangangailangan ng matinding konsentrasyon at malikhaing pagsulat na sadyang iyong kinagigiliwan. Ang bawat impormasyon na iyong may ipon ay magsisilbing pundasyon mo sa pagbuo ng mas matitibay na argumento at mas malawak na pananaw na magagamit mo sa iyong pakikipag-ugnayan sa mga taong may mataas na antas ng kaisipan at karanasan. Iwasan ang pagiging masyadong mapanuri sa sarili mong mga pagkakamali dahil ang bawat mali ay bahagi ng iyong pag-unlad at hindi dapat maging dahilan upang panghinaan ka ng loob sa pagpapatuloy ng iyong mga hangarin. Ang pagtanggap sa iyong mga limitasyon ay unang hakbang upang malampasan ang mga ito, kaya maging mabait sa iyong sarili gaya ng pagiging mabait mo sa iyong mga kaibigan at kasamahan. Ang universo ay hindi humihingi ng perpeksyon, kundi ang iyong pagtitiyaga na subukan muli ang mga bagay na tila mahirap sa unang pagkakataon hanggang sa makuha mo ang tamang timpla at tagumpay na iyong inaasam. Ang iyong espiritualidad ay mapapatingkad kung bibigyan mo ng pansin ang mga senyales na ipinapadala ng kalikasan sa iyo, gaya ng mga pagbabago sa panahon o ang simpleng kanta ng mga ibon sa labas ng iyong bintana. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong tunay na layunin sa mundong ito ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na hindi mabibili ng pera o makukuha sa anumang material na bagay na pansamantala lamang ang halaga. Ang pagkakaroon ng malinis na budhi at ang paggawa ng kabutihan sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit ay magbubukas ng mas maraming pinto para sa mga biyaya na sadyang inilaan para sa iyong pag-unlad at kaligayahan. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong araw, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye pati ang mga maliliit na letra upang hindi ka magsisi sa huli. Ang paghingi ng payo sa mga eksperto ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng katalinuhan, kaya huwag mag-atubiling kumonsulta kung may mga bagay na malabo sa iyong paningin o pag-unawa sa mga legal na usapin. Ang pag-iingat sa ganitong mga bagay ay magliligtas sa iyo mula sa mga sakit ng ulo na maaaring maidulot ng maling impormasyon o kakulangan sa pagsusuri ng mga kasunduang iyong pinapasok. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong mga kagamitan at ang iyong schedule para sa susunod na araw upang hindi ka magkaroon ng kalituhan sa iyong mga gagawin paggising mo sa umaga. Ang kaayusan sa iyong paligid ay makakatulong upang maging mas payapa ang iyong pagtulog at maiwasan ang mga panaginip na dulot ng pag-aalala o stress sa trabaho at personal na buhay. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay, maliit man o malaki, na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon at maghahanda sa iyo para sa mas marami pang hamon na darating sa iyong landas. Bilang panghuling payo para sa iyo, tandaan na ang iyong boses ay may kapangyarihang magbago ng buhay ng ibang tao, kaya gamitin ito sa paraang nakapagpapatatag at hindi nakakasakit ng damdamin ng iyong kapwa. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang sa dami ng alam kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong alam upang makatulong sa nakararami at makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Manatiling totoo sa iyong sarili habang tinatahak ang daan ng iyong pangarap at hayaan ang mga bituin na magsilbing gabay mo sa bawat hakbang na iyong gagawin patungo sa rurok ng iyong minimithing kaganapan. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 14 at 23. Ang iyong maswerteng kulay ay dilaw o pilak na sumisimbolo sa talino at komunikasyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal o kaya ay pakikipag-usap sa isang matalinong kaibigan tungkol sa iyong mga plano upang makakuha ng bagong perspektibo at gabay sa iyong pag-unlad.